back sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. So dito na tayo sa ating karugtong pero meron tayong isang nilagay dito na sinesend sa isa sa ating mga followers. Actually marami silang nagtatanong kung paano daw ito sagutan. So anyway, dito muna tayo sa number 4. A ballpen costs. Lahat ng ito ay about sa twice as much as sa isa. Twice costs twice as much as a pencil. How much will 4 ballpens and 6 pencils cost if 1 pencil costs 8 pesos? So, unang-una, anong gagawin natin? Intindihin natin lalo na ito mismo. So, yung ballpen daw, okay, ballpen, cost twice, so equals as much as pencil. So, therefore, twice dito kung ilan man yung cost dito sa pencil. Nasa given na tag-8 daw yung pencil. So, twice dyan sa 8, ibig sabihin tag-16 yung pencil, ay yung ballpen. So, kung 4 na ballpen, 4 na 16, tapos, how much will 4 ang lahat man ang cost ng parihong ballpen at saka yung pencil? So, i-add natin sa 6 na pencil. 6, magkano yung pencil? Tag 8. 16 times 4, this is 64. 6 times 8, this is 48. Kung i-add natin to, this is equal to 112. Isa pang paraan. Isa pa. So, let B para sa ballpen. B para sa ballpen. P para sa pen. So, twice daw sa pen yung number, yung mismong cost ng ballpen. So, kung meron tayong 4 na ballpen, tapos kung i-add natin sa 6 na pen, kung magkano daw yan siya. Ang cost ng pencil ay 8. So, this is 6 times 8. Yung cost ng ating ballpen ay twice daw dito. So, meron na tayong value dito sa letter P or yung cost ng pen which is tag-8. So, 2 times 8, that is 16. So, this is 16 na i-multiply natin ng 4. Ganun pa rin yun kanina. So, anyway, this is 64 na i-add natin sa 48, kaya ang sagot ay 112. Next, number 5. The price of a pen is twice that of a pencil. Pareho lang. If the price of a pen increased by 25% and the price of a pencil increases by 10%, what is the new ratio? So may combination tayo ng ratio na to. Of the price of a ballpen to a pencil. Ballpen ang naunang binanggit. Okay, ballpen tayo. And then pencil. Sa pencil, let P para sa pencil. Sa given na nandito, ang price daw sa ballpen is twice that sa pencil. Kung ilan man yung pencil, sa ballpen ay twice dyan sa pencil. So ngayon, dito tayo sa 25, increase by 25. Ibig sabihin nito ay i-multiply natin ito ng 1.25. Bakit 1.25? So bali ito yung cost ng ballpen. Okay, yung cost ng ballpen na ito, increased plus 25% dito sa cost ng ballpen. So ito ang kabuuan, ito naman yung 25%. So pwede naman nating i-shortcut kasi yung kabuuan ibig sabihin 100% yan siya. So 100 plus 25, that is 125%. So 125% kapag gawin natin itong decimal ay 1.25. So bali 1.25, yan yung pang multiply natin sa 2p natin. Kaya ito ay 2.5 P. Then si pencil naman ay increased by 10%. Again, let P para sa pencil. Kung mag-increase, ada natin ng 10% dito sa P. Kapag walang nakasulat, matik 100% kasi yan siya. 100% P na ada ng 10% P, that is 110% P. Si 110% kapag decimal, that is 1.1.
So therefore, this is 1.1 P. So ngayon, ballpen man tayo is to pencil. Itong ating mga ratio na 2.5, ignore na natin si P, pareho man silang may letter P, yung isa ay 1.1, i-move lang natin once to the right side para maging whole number yung mga numero natin. So therefore, this is 25 is to 11. Si 25 at 11, hindi na natin yung masimplify. Therefore, ang sagot dito ay letter D, 25 is to 11. Finally, dito tayo sa pang-anim natin. Kung naintindihan nyo yung mga previous na given natin, lalong-lalo na yung 1 to 4, paniguradong kaya nyo nang sagutan itong number 6. Kaya napaka-importante when it comes to mathematics, never memorize the answers, kundi yung paraan kung paano nyo ito sagutan. Kasi yung mga ganito, katulad sa ating mga review, ang dami na nating kapareho nito. So, importante lang alamin at huwag nyong i-memorize yung sagot. The price of a ballpen, let B para sa ballpen, is twice that of a pencil, let P para sa pencil, twice daw sa pencil. If the students buys 9 pencil, so 9 pencil plus isang ballpen, ang total daw ay 115.50 or 0.5. Pareho lang yan. Para pareho yung ating mga letra dito, at ang hinahanap pa naman dito ay how much is one ballpen. So anyway, para pareho lang, yung ballpen natin muna, 9P plus yung ballpen, yung B natin ay equivalent sa 2P equals 115.5. 9P plus 2P, this is 11P equals 115.5. Para makuha natin ang cost ng pencil, since 11 pang multiply, pang divide na yan sa kabila. So kayo na magdandahan sa pag-divide, 115.5 na i-divide sa 11. This is 10.5. Ito yung cost sa kada pencil. Yung tanong, how much is one ballpen? Remember, ang cost daw ng ballpen ay twice dito sa pencil. So, i-multiply lang natin yung cost ng pencil at ito na yung ballpen, 21 pesos. Bali, 10.5 times 2 equals 21. Kaya ito na yung sagot. Thank you for watching and all. I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.